sa, sir, dito sa freezer compartment natin, hindi na natin kailangan ng ice scraper or kahit anong panungkit kasi since nag-close na po siya, kung anong nilagay po natin dito, yun na po yung pabubuhin or patitagasin natin. Hindi na rin siya, maiwasan na rin natin siyang matusok. Tapos bali yung setup nito, sir, okay na yan kahit na ganyan, kahit huwag na natin siyang galawin. Kasi since inverter na po kasi to, meron na po magkukontrol sa motor natin. Once na na-hit nyo na po yung temperature na lamig na hinahanap nyo, automatic na po siya na magkukontrol sa pagbuga ng motor. Tapos ito, sir. Ito sir, ano po yung 1,495. Meron po yung stock. Wala na. May damage na. Good ba ta? Parang may Yan damage. sir. Good pa. Ito. Okay na yan? Ayun di yan. Ayun. Ayun. Yan. Tapos ito, sir, iwasan na lang po natin dito na huwag tumatakpan itong mga ventilation na yan kasi dyan po lumalabas yung hangin. Yan na po yung magpapalamig sa lagay natin. Once kasi natakpan natin siya, yung lamig dyan hindi magsisirculate kaya possible baka mag-lose out or matunaw yung ano natin kung ano nilagay natin dito. Kahit konting ano lang po, pero ito meron naman siyang support para pag nilagyan natin kahit paano meron siya, kahit konting awang lang sa basta mag-circulate lang yung lamig or yung hangin. Ito po, removable din po siya, tube by smoky lang po siya. Pwede natin siyang tanggalin or pwede niya rin pagamitin. Dito naman po sa fridge compartment, sir, meron rin siyang sariling thermostat. Dito, sir, kahit ano, halimbawa, minimal lang po yung lalagyan natin, as konti lang, pwede mo siyang iset hanggang min. Pero wag mo po siyang i-down hanggang min. Dito hanggang dito sa baba kasi po yung motor po yung mahihirapan nun. Once na-trigger po yung motor natin, possible yun po kasi yung mas madaling makakasira sa motor po natin. Once na-trigger siya kasi nahihirapan siyang palamigin yung buong loob kasi nakababa siya ng ganito. Kahit hanggang mid lang po. Yan ang or- standard bid. Opo, Okay. mid. Pero sa ngayon, sir, i-test muna lang siya kahit wag naman pong max, kahit hanggang mid lang sa level na malapit sa max. Sir, ito, sir, chiller box, ito naman po yung visible compartment. Tapos ito, sir, kung mapapansin niyo po, clean back type na po yung design natin ngayon sa rep. Yung dating condenser na nasa likod, wala na po siya, tinanggal na po, nilagay na po siya dito sa both side. Kaya kapag napansin mo, sir, na medyo uminit dito sa both side, normal lang po yun. Both side and even dito sa back, uminit yan. Pero once na sobrang lamig na naman na po yung sa loob natin, nagaan naman din, magiging warm lang naman po siya. Hindi naman siya ganun kayo. Tapos, bali, sir, dito, sir, sa likod, ito po yung ating, nandito naman po nakalagay yung inverter board natin. Mas secure na po siya, mas safe. Defrosting fan niya po, sir, napansin niyo po, nakapix na po siya compare sa other brand na kailangan pa siyang tanggalin. Dito po kasi kay higher, sir, kumbaga hindi na rin tayo hassle na maglinis kasi naka-self evaporator na po siya. Kung napansin niyo po itong condenser, dinisign ni higher, pinaikot niya dito sa may defrosting fan para po pag once na, halimbawa, sir, nag-brand out yung nag-brand out tayo, yung moist po kasi ng tubig nun, dito mo pupunta. Yan. Okay. So ngayon, kapag umandar na ulit na yung rep natin, umiinit po ito, i-evaporate niya na po ng pusa. Okay. So, So sa ganun, hindi si kailangan. customer, hindi na siya hassle na magparalinis, na maglinis. Lalo kasi kung mabigat, halimbawa punong-puno yung rep natin, medyo hassle po sa atin na gagalawin natin yung rep para linisan lang yung dito. Kasi dito po, no need na po siya. Pero kung sakali, natatanggal naman. Hindi po. Ang gagawin natin, unless na lang, sir, mapupuno kasi to kung sakaling lilinisan talaga natin yung buong rep. Di ba, bubuhusan natin ng madaming tubig para linisan siya. Yun po, madami po talaga yun, mapupuno yun. So ang gagawin natin, sponge lang, sir. Lubgob mo lang yung sponge hanggang sa tapos matiran lang kahit ng konti, okay na po yun. Okay. Pag i-evaporate niya na po yun, kaya niya na i-evaporate yun. Pero kung yung mga moist lang din naman po, hindi siya mapupuno. Kaya niyang i-evaporate yun. Tapos ito, sir, tanggalin niyo lang po yung base kasi meron na siyang gulong. Just in case na ililipat-lipat mo siya, hindi na rin kaya kasi meron gulong yung sa likod niya. Sa paglipat naman po, slope mo lang siya ng konti, tapos pwede mo siyang kaya pag dito lang sa likod. Okay. Dito lang sa likod. Okay na, sir? Okay. Tapos, sir, bali sa pag-deliver nito, halimbawa pinag-deliver ito mamaya, rest po muna natin kahit mga 3 to 5 hours na pahinga. Bago natin siya isaksak kasi tagtag po siya sa biyahe, kung baga kailangan po nung makapag-settle down muna yung preyo natin bago natin siya gamitin agad. Habang pinapahinga niyo po siya, sir, pwede mo na pong tanggalin itong mga tape. Kasi mas malinis naman tayo. Mas malinis siyang tingnan. Ito kasi para sa travel purposes lang, para hindi siya mahulog o mabasag. Pagdating doon, pwede mo na siyang linisan, tapos pahingahin niyo po. Tapos after, halimbawa 3 hours, sir, na pahinga,
2 to 3 hours naman po o kahit mga 2 hours po na pre-cooling nang walang laman. Para po yung mga possible po kasi may room ng mga factory dust, hindi po muna halo sa pagkain natin. Kumbaga ma-frozen niya po muna yung lahat. 2 hours po na pre-cooling. Okay. 3 hours rest, 2 hours na pre-cooling nang walang laman. Tapos sa first 24 hours po, minimal lang po muna yung ilalagay natin. Kasi under braking po yung motor natin, kailangan wag po muna natin siyang i-trigger ng i-trigger. Kumbaga minimal lang. After 24 hours sir, din ka na mag full load. Pwede na po siya. Okay. Okay sir? Thank you.